Kasama rin sa USB, of course, si Sandro. Oh, syempre, just in case, diba? Nasa loob ng USB itong si Sandro Marcos. Ano ang ginagawa, mga kababayan po natin ni Sandro Marcos, sa loob ng USB? Dahil inulit po ni Miss Cathy Binag at nilinaw sa kanyang interview dito sa third floor na kasama umano itong Sandro Marcos. Si Sandro Marcos nga ba ang naging dahilan kung bakit gumamit ng illegal na pulburon itong anak ni Miss Cathy Binag? At ilalabas na rin ba ang laman ng USB? Kailan magsasalita itong si Distress Mother? So yan po umano ang ating pakabangan. Pero for the meanwhile, panoorin muna natin ang ilan pa sa mga revelasyon ni Miss Cathy Binag na siguradong ikakagulat nyo, mga kabayan. Bisita ba minsan sa bahay nyo? And then, my daughter's the one going there. Okay. May kagrupo sila. Kasama rin sa USB, of course, si Sandro. Oh, syempre, just in case, diba? Sa mga Duterte, sa mga Duterte kids. Kung kasama si Sandro Marcos sa USB at sinabi ni Miss Cathy Binag na hindi nakabisita si Sandro Marcos sa kanilang bahay, hindi kaya yung anak ni Miss Cathy Binag ang nakakuha ng video kasama si Sandro? Of course, taga Davao ka. Hindi ako taga Davao. Natira ka sa Davao. Yes. Natira ka sa Davao. Yeah. Okay. Natira ka sa Davao, and of course, naririnig mo ang isang Basti Duterte, Pulong Duterte, and Sara. May narinig ka ba kahit minsan na gumagamit sila or sampot sa ipinagbabawal nila? Alam mo, nakakatawa, hindi ko sila close. Right? Hindi sila close. So, basically, hindi sila close. So, ang nangyayari sa akin is, si Tony Boy ang close kay PRRD. Okay? And si Tony Boy, ina-isolate niya ako. Hindi ako lumalabas sa trabaho. He doesn't want me to attend events. Sabi niya, wag ka attend, even here in Manila, sabi niya, wag ka pag-chismis sa kanila, mga chismosa yan, mga inggitera. Ganun ang tingin niya sa society. So, pinaprotect ka niya. Pinishield niya ako. And you feel the sincere naman yung pag-chismis? Exactly, yes. I learned from him with that. Okay. Sincere naman. Kasi like, imagine mo kung naghiwalay kami, tapos, kasi wala na ako bawal ako masyadong makapagkaibigan, kailangan pili niya. So, imaginein mo, kapag kunwari, naging close kayo mga yan, tapos eto ngayon nangyari sa akin, nilaglag ako ng lahat, iniwan ako sa ere. Di ba ang sakit? Kasi meron din ako mga, I thought friends ko na part kaibigan din niya, na parang, I thought ate ko na, like a sister to me, parang, syempre, I don't have so much friends. So, nung nandun sila, I thought, for 10 years, sila yung friend mo. I got so hurt. Diba? Parang sakit-sakit nun sa akin. Alam mo yun? So, just imagine ko, na-expose ako doon, na feeling ko yung bida, yung parang, kasi syempre, diba, sabi ko nga, diba, kung gusto kong sumikat, noon pa, ang dali, diba? Pero hindi Tama. Alam mo yun? So, kahit yan lang, hindi mo narinig ang isa sa mga anak ni PRRD na gumagamit ng illegal substance? Hindi. Kasi even si Tony Boy, nung tinanong ko siya kasi na-chismis si Pulong para lumabas. Sabi, hindi gumagamit yun. Hindi. Sabi niya, alam ko, may kaibigan niya. Even may ex, sabi niya, mga kaibigan, gumagamit. Pero hindi siya. Miss Cathy, let's address one issue then. Naging babae ka daw ni PRRD. Grabe naman. May ganun Christmas. Wow! Naging babae ka ba ni PRRD? Hindi! Diyos ko! Another question. So, grabe mga kabayan po natin. Pating si Miss Cathy Binag, inakusahan pang naging babae daw ni PRRD. So, grabe talaga yung mga inside bobo vloggers, Lahat na lang ay gagawin nilang paninira para dito kay Miss Cathy Binag. So, personal po yung kanilang mga inaatake at kung ano-ano pa mga masakit na salita. Pero hindi nila ma-debunk itong sinasabi niya. Kasi unang-una, paano nila kontrahin at sabihin sinungaling itong si Miss Cathy Binag? Kahit nga po si Sandro, si Lisa, si Bongbong, si Lagdamio, sino pa mga pangalan na binanggit, si Tingko, ay hindi nga po nila sinasabing sinungaling si Miss Cathy Binag. Hindi nga po nila sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Miss Cathy Binag.
So kung yung mga vlogger lang, yung mga basher lang, kaalyado lang ni Marcos Jr., nagsasabi na sinungaling na babae itong si Miss Cathy Binag, paano? Anong karapatan nila? Anong rason? Ano yung patunay nila na nagsisinungaling itong si Miss Cathy Binag? Hindi nga nagsasalita yung mga taong binabanggit. So patunay lang na talagang takot sila na i-debunk itong si Miss Cathy Binag. Kasi baka lalong mailalabas pa itong si Miss Cathy Binag na mas malala pa na mga patunay sa kanilang mga pagkatao. Natawa ko dun. Nakawala ka daw ng mga Duterte. Talaga? O sige. Okay. Alam ko na merong gadget ang government. I've seen it. Okay? Nakita ko yan. Kaya nyo i-check ang mga emails, kaya nyo mga hack. Nakita ko yan. I was there nung pine-present yan. Nakita ko yan. Kaya huwag kayong di ba? Alam ko yan. Kaya nyo i-hack, conversation, emails ko, public lahat eh. Kaya nga, even ang social media ko, public. Yes. You can check. So, ganyan kaka-confident Diba? na i-challenge sila. Kasi I never talked to them. Pero na-meet mo na si PRRD. Of course, several times. That's why we have photos. Parang ang stupid nga ng yung mga vloggers na nagmamaganda dyan para lang magkaroon ng viewers na nagmamarunong na alam nyo para lang kumita kayo. Naku, Diyos ko. Kung hindi ka napipikan. Ayan, sa mga ginagamit lang po ng mga vloggers itong sa kabila para sirain po itong si Miss Cathy Binag para kumita o mano, i-connect sa kung sino-sino man, sasabihan ng kung ano-ano. Ito nga po, ulitin ko. Wala po kayong rason, wala po kayong karapatan, wala po kayong basihan para ibas po itong si Miss Cathy Binag at atakihin yung kanyang personal na pagkatao. Kasi yung mga inaakusahan nga po hindi nagsasalita eh. Pero kung galing siguro kay Lisa, kay Marco, kay Marcos Jr., yung pagdibang, yung pagkontra dito sa sinasabi ni Miss Cathy Binag, so, pwede nyo siyang ibas. Diba? Bakit? Maghayan mga Ay, alam mo, ang pikon talo. At yung Positive yan. alin, Yan, Positive positive. siya. Pero sa family niya meron. Sa family niya meron. Kahit tatlo lang naman natin. sa family niya, wala naman ako nakita. Mali natin. Mali yung jowa siya doon, charot. Alam ko may tinutukso-tukso sa kanya na taga-Davao din. Pinanggit na Diba? taga-Davao. Ito na, nagagabaw din. Cheers! Cheers. Malamig na. Hindi, okay lang. Dati kami ba binigyan mo ng USB? Oo naman. Bakit Wow, hindi? talaga. Diba? Diba? Diba nalaman nyo na lang? Do you honestly believe that the information or data na nakapaloob sa USB will give answers to many and will give justice to the country? Ayun pa lang yung ginagawa ko. Alam mo, dapat nga yung Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, dapat pinapatawag na puno po ako eh. Diba? Yung iba, ayaw ipatawag. So itong si Miss Cathy Binag, excited na nga po siya. Mas gusto niya pa na ipatawag siya ng Armed Forces, ng PNP, para tanungin at interviewin or interrogate kung totoo nga ba ang kanyang sinisiwala. Ang tanong, bakit wala po? Walang nag-imbestiga dito. Kasi po, malamang hawak po sila sa leeg. Diba? At ang tinutukoy niya na kung congressman or congresswoman, mukhang alam na po natin yan, mga kababayan. Kasi taga Davao eh. Sila lang naman yung mga taga Davao na atat sa paninira sa mga Duterte. Siguro, hindi na natin i-mention ang pangalan, pero alam ko is kilala nyo rin, mga kababayan. Dapat ang Senate, pinapatawag na ako kasi I saw a news na may lumabas na witness this former in Pogo drug thingy. Ano yun na kanina? Yung sa Congress Inquiry kanina. Yes, di ba? Parang, di ba drug dealing din yun? Yeah. Di ba? Parang bakit siya tinawag niyo, ba't ako hindi? Di ba? Bakit ako hindi? So what are you guys hiding? Di ba? Parang, tawagin niyo ako. Pero hindi ako pupunta sa inyo. Joke lang. Pupunta ako. Pero pag kinuyog niyo ako, hindi ako sasagot sa inyo. Di ba? Parang katangahan naman yan na pag binastos niyo ako, I'll leave. Miss Cathy, Kasi hindi saan ko kayo papunta to? papatulan.
Saan papunta tong laban mo ngayon? Sabi ni Lord, magwawagi tayo. Kasi siya na may gusto niyan. And marami pang lalabas. Yan naman talaga yung patutunguhan dyan. Kahit anong kontra nila, kahit anong harang nila, magwawagi talaga dyan. Kasi ang pinaglalaban natin is yung katotohanan. At para sa lahat. Yan ang pinaglalaban natin dyan. At ako naniniwala dito sa mga expose ni Miss Cathy Binag na isa ito sa makakatulong para maayos po itong magulong nasa gobyerno po natin. Itong magulong pamumuno ng Marcos. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, may balikan natin si Miss Cathy Binag. Ang gobyerno kasi ay ang mga tao. So itong nakaupo ngayon sa pwesto, itong si Marcos, itong si Vice President Sara, yung mga senador, mga congressman, ito sila ay parang lang appointed, mga binuto po ng taong bayan para mamahala sa ating bansa. Si Vice President Sara ay hindi masyado dahil siya po ay walang karapatan na talagang pamunuan lahat. So, doon lang siya sa kanyang trabaho bilang Vice President. Pero ang presidente hawak niya lahat. So kung hindi po siya matino, may karapatan ng taong bayan na palitan siya at paalisin. Dahil ang taong bayan ang bumoto sa kanya. So yung tao din ang may karapatan na paalisin ito. At kung talagang hindi nakakayanin, hindi na matatap, parang hindi nakakayanin na makarating po sa panibagong eleksyon. At alam po natin na may plano po sila ngayon na baguhin ang ating konstitusyon. Itaong bayan diyan ang magdidesisyon. Iba paano na ngayon? Kung talagang mapapatunayan natin na siya talaga ay bangag, base dito sa mga allegation, mga ebidensya na pinapalabas, nakita na po natin ang video, at tapos ang hinahamon sila na para magpa-hair follicle, hindi rin po sila sumasagot. So, hindi may iwasan na yung tao ngayon ay galit na at dismayado na, wala nang tiwala sa namumuno sa ating bansa. So yun talaga yung pupuntahan. Magiging matagumpay ang taong bayan na paalisin ito kung sakaling hindi po niya ginagawa ang kanyang trabaho. Alam nyo, marami pang lalabas na mag-witness dahil napapagod na din sila. And hopefully, yung sabi nga ni Maharlika, yung mga bubuyog at ano yun? Hindi. May bago Bubuyog, grupo, di ba? Ano yan? Colony yan Bubuyog at mga langgam, di ba ganun din, colony rin yan. Di ba, ang langgam soldiers, di ba, they go together. Is, dyan sa Congress, malapit ng lumabas yung mga ebidensya ng mga pinagagawa nila. Kaya yung mga congressman, ano na po kayo, mag-isip-isip po kayo. Saan mo parang ito lalabas, Ms. Cathy? Video? Or May personality. may personality magsasalita? May personality. Yung mga personality na sabi mong lalabas, nakausap mo na ba sila o may pag-uusap pa kayong na gaganap? Meron akong may mga nag-chat sa akin. So, parang, syempre ako, I just don't believe it. I just don't believe it. Kailangan kong, makita talaga. And Gagawin nila, hindi lang gagawin nila. Like, I need evidence. Kasi ako eyewitness ko. I filmed them. And I can prove. Nakasama ko talaga sila. I'm with my ex for 10 years, diba? Pwede natin ikukumpara yung laman ng iPad ni Distress Mom at saka yung laman ng USB mo. Yung magkaiba Oh! Diba? So, ang dami nitong ebidensya, mga kababayan po natin. Kasi may ebidensya dito kay Maharlika, may ebidensya dito kay Miss Cathy Binag, may ebidensya pa doon sa Distress Mother. So, ang dami po mga kababayan po natin. Kaya, imposible na hindi po makikialam ang sundalo at pulis dito. Imposible na walang dismayado dito. Imposible na wala nang nagagalit dito ng mga miyembro ng kapulisan kasundaluhan po natin. Dahil po sa ginagawa ng kanilang commander-in-chief. Di ba? Paano marespetuhin ng isang tao kung alam mo ito ay bangag? Magkaiba. Napakaraming krimen Magkaiba siya. na kailangan malaman. Ito yung sinasabi ko. Kasi si President BBM, nagagamit yung position. And sana, Senator Amy, save mo rin yung pamilya niyo. Kasi ikaw yung ate, diba? So, I met you. Ako, ang tingin ko sa'yo, mabait ka, bakla ka. But, you promise, you seated, parang naging politician kayo, nangako kayo na paglilingkuran niyo ang mga miyembro. Pag ikaw naging politician ka, walang kaibigan, walang kapatid,
walang pamilya, walang kanegosyo. Diba? Kasi you're serving people. You're not only serving one individual person. So, yun lang. So, sa mga botante sa darating na eleksyon, alam niyo na po, maging matalino po kayo. Miss Cathy, alam mo ba ang ibig sabihin ng LSS? Hindi. Nako, maganda sana si ma'am. Oo. Kaya, Okay. Anong to, kahit tanongin nyo. I don't know, yung mga short na ganyan. Talaga? Yung, di ba, may kids ko, di ba? May chat kami. May mga YOLO. YOLO. PRB. Oo, weeks ko lang nalaman na to, yung YOLO. Yung BRB, hindi ko alam, Brab. Ano yung Brab? Ang tawa. IKR. O, tapos yung ano, yung you, when you know. you know when you know. Oo, sabi ko, bakit po-postin ganyan? Ano ba yan? Ano ba yan? Miss Cathy, ang LSS, ang ibig sabihin niya ay Like, share, at subscribe. Oh, okay. Ano? DSA. Ano yun? Dami sanang... dami sanang... Huwag naman. Gusto nga natin kuminto na. Kung Miss Cathy, ibig sabihin ng DSA ay Dami silang adik. So, yun po mga kababayan po natin ang naging exclusive interview po ni Miss Maharlika